Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito. Muli po tayong mag-aaral po ng kanyang mga salita. Serye ng pag-aaral para po sa ikalawang aklat po ng unang Pedro po. Kung meron po kayong mga Bible, please open your Bible in the book of 2 Peter chapter 1 verse 12 hanggang verse 15. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito. Kaya kahit na alam na ninyong ang katotohanan inyong tinanggap, at matatag na kayo dito, lagi ko pa rin kayo papaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam ko malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Hesus Kristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay nito kahit ako'y pumanaw na. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari na po tayong umupo. Yung ating pong topic na pag-usapan po natin ay meron pong pamagat, Peter's Final Charge to Believers. Alam po natin po, no? Kapag binasa po natin itong salita ng ating Panginoon, ay talaga namang makikita po natin dito yung patuloy po na salita ng Panginoon na pagbibigay, paalala po sa mga mananampalataya po na kung saan ay sa kapanahunan po ni Apostol Pedro na kung saan ay kanya pong mga tinuturuan. At kung papansin natin dito, katulad nga po ng salita ng Panginoon, meron tayong makikita dito kasi si Peter, kapag pinag-aralan ninyo, para bagang dito sa text na ito, para nagpapaalam na siya at pakiwari niya sa kanyang sarili ay kukunin na siya ni Lord. Kaya po yung ating topic, ito yung pinaka-final church niya, ito yung ito yung hamon niya, ibinigay na mensahe para po sa mga mananampalataya sa kanyang kapanahunan. At nakapaloob po dito yung mga dakilang spiritual na katotohanan na dapat nating maintindihan kung ano itong ibinabahagi niya sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. So kilala natin si Peter, one of the 12 disciples po ng ating Panginoon. Sila ay pinili, hinirang ng ating Panginoon na kasama ng ating Hesus Kristo sa kanyang gawain. At nakita natin yung pagkakapili at pagkakahirang sa kanya ng Panginoon bilang apostol ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ba yung itong katotohanan na ito, ay yung church na ito na binigay po ni Apostol Pedro para po sa mga Christian? Unang-una, makikita natin ang mga salita pong ito. Ang sabi nga pong ganyan, balik tayo sa New Living Translation, sabi niya, therefore I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. Sabi, and it is only right that I should keep on reminding you, dalawang beses kong inulit ito, no? Sabi ganyan, yung pagpapaalala, sabi, as long as I live, habang ako'y nabubuhay, for our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon live this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things that after I gone. Una, ipinakita dito ng salita ng Diyos according to verse 12 na binasa po natin. Pinakita dito, remember the truth you already know. Kasi po, kapag tingnan po natin yung verse 12, sabi nga po sa Tagalog diyan, lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit na alam na ninyo ang mga ito o ang katotohanan ito. Okay? Matatag na kayo sa katotohanan tinanggap ninyo. At inulit yung word na, nararapat lamang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Alam po ninyo, ano ba itong pinapaalala po ni Apostol Pedro para po sa mga mananampalataya po? Ano ba itong sinasabi niya tungkol sa katotohanan ito? Na kung saan ay patuloy na inuulit-ulit niya, na kung saan ito daw po ay alam na ito ng mga believers po sa kanyang kapanahunan. Alam po ninyo kapag tingnan natin yung Word of God, sa Biblia, mababasa ninyo, dalawang katotohanan po na laging itinuturo sa atin ng Word of God. Unang-una, yung sinasabing ang katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon. John chapter 17, verse 17, sabi ni Jesus Christ, ang salita ko ay katotohanan. At ganyan din mo naman, sinabi rin ni Jesus Christ, di ba? Sabi niya ganyan, John chapter 14, verse 6, ako ang katotohanan. So, ibig sabihin, kapag tinalakay mo yung katotohanan, maliwanag na sinasabi dyan. Unang katotohanan tungkol kay Kristo Jesus, na si Jesus ang katotohanan.
Yung pangalawa, tungkol ito sa kanyang mga salita. At kapag yun natin dito, sabi nga po ganyan, itinuturo sa atin yung tungkol po sa doctrine of the Bible. Kaya nga po, mapapansin natin, di ba, sa ating mga pag-aaral na ginagawa po sa discipleship training, dun sa doctrine, di ba, unang tinatalakay dyan yung sinasabing tungkol sa salita ng Diyos. Ano ba ang kabuuang itinuturo ng salita ng Diyos? At yan ay napakahalaga po na dapat po nating malaman at intindihan. Kasi po, hindi sapat na sabihin natin meron tayong alam ng konti kay Kristo, meron tayong alam tungkol sa pagka-Diyos, di ba? Pero dapat ang puntos dito, maintindihan, malaman po natin kung ano yung doctrine of the Bible at yung mga mahalagang doktrina na itinuturo po dito. Kasi po, sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, dito natin makikita yung ating mga sarili. Una, ito'y daan ng paglago sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ito rin yung mapangahawakan natin para sa ganun po hindi ho tayo magkaroon ng pagkakamali doon sa mga aral na tinatanggap po natin sa mundo pong ito. So, yan po pinapakita po ng Word of God. And in fact, yung word na salitang verse 12, pinapaalalahanan, iba ginamit dyan verse 12, pinapaalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito. Tapos sabi niya, verse 13, nararapat lamang na paalalahanan kayo sa mga bagay na ito. Alam po ninyo, hindi maiiwasan po kapag binabasa po natin ng Biblia, Old Testament, New Testament, maraming beses na ito'y paulit-ulit na sinasabi. For example, makikita natin, sa aklat po ng Deuteronomy, meron kayong makikita dyan. 5 times inulit ang pagbibigay po ng 10 Commandments doon sa Exodus chapter 20. Imagine, 5 times. Di ba? Tapos, meron din kayo makikita dyan, mga kapatid, na kung saan meron mga pag-uulit ng mga binabanggit, 1st and 2nd Chronicles, the same history, mapapansin ninyo sa 1st and 2nd Samuel. No? Tsaka doon sa sinasabing 1st and 2nd Kings. May mga paulit-ulit na mga binabanggit na mga salita. At ganyan po naman, marami tayong mababasa po sa aklat ng Salmo na ito ay maraming beses na inuulit doon sa ibang mga libro. Di ba? At ganyan din po naman, mapapansin din po natin na kung saan sa New Testament, meron din tayong makikita, maging sa parable po ni Jesus Christ, di ba? Sa Four Gospel, di ba? Minsan mababasa ninyo sa Book of Matthew, tapos mababasa niyo sa Book of Mark. Maraming beses po ito iniuulit. At mapapansin ninyo mga kapatid, kahit si Apostol Pedro, sabi nga po ganyan, laging iniuulit niya yung mga paalaala, yung mga aral. Alam niyo kung bakit? Para hindi ito makalimutan. Mahalagang-mahalaga po. Bakit? Kasi alam ng Diyos, ang tao makakalimutin. Pangalawa, darating ang araw, mga kapatid, siyempre tumatanda ang isang tao, nagkakaroon ng sakit ng ganito, nakakalimot. Diba? At alam naman natin ito nangyayari po sa mundo pong ito. Kaya mahalaga po na dapat po nating maintindihan kung bakit laging inuulit po ang salita ng Diyos. Minsan na nakakakulit, di ba? Para ang dating bakit si pastor, laging inuulit yung kanya mga mensahe? Bakit kaya ganoon? Kasi alam po ninyo, habang idinidikdik po ang mga salita ng Panginoong Diyos, para hindi natin ito makalimutan. Kasi nga, hindi sa isang pasada lang, maaaring naintindihan mo ito ngayon. Pero dahil sa mundong ito, marami tayong na-encounter, tinatamaan din tayo ng mga problema, hindi nawawala kung minsan ay nawawala sa ating isipan ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, pinapakita dito, mahalaga. Inuulit because repetition is a key to learning. At yan ay mapapansin natin kung bakit merong paulit-ulit na salita ng ating Panginoon na lagi nating mababasa. Kahit ang mga apostles, inuulit din po nila ang kanilang mga mensahe. In fact, naalala ko yung nabasa ko po doon sa kasaysayan po ni John the Beloved. Nung siya po ay nagpapastor po sa lugar po ng Epheso, alam po ninyo, tuwing siya po ay magsasalita at tuwing bababa po siya ng pulpito, iisa lamang po yung kanyang message. Alam yung message niya? Love. At minsan siguro, medyo yung kanyang mga disciples,
tagapakinig, sabi sa kanya, Rabbi, Guro, bakit yan na naman ang mensahe ninyo? Simple lang naman ang sagot niya. Kasi ito ang pinakasusi na dapat nating malaman at maintindihan. At ito ang laging ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Kaya tinawag po siya, kasi ang topic niya, love eh. At kung mapapansin niyo, sulat po ni John the Beloved, 1 John, 2 John, 3 John, ang sentro po niya pag-ibig. Book of John, mapapansin niyo, diyan niya ipinakita yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya, totoo naman yun talaga. At yun talagang pinakasusi para ma-resolve ang problema po sa buhay ng maraming mga tao. At the same time, sabi nga po, ang pag-ibig na yan, ang siyang hindi lang magbubuklod po sa relasyon ng maraming mga tao, kundi pag-ibig din ang magiging dahilan para tayo makapagpatuloy po sa ating pananampalataya po sa ating Panginoong Diyos. So kaya, makikita ninyo, repetition is the key to learning. Kaya inuulit yan para matuto po tayo. Huwag po tayo nasasawa. At huwag po tayo makukulitan kasi talagang kailangan natin ito na laging dapat ipaalala sa atin ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po ng Bible, idinidikdik yan sa atin, dapat iukit ito ng malalim. Paano iukit ng malalim ito? Hindi po tumutukoy ito sa isang pasadang pag-aaral, kundi talagang idinidikdik siya para sa ganun maitanim malalim ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yung pangalawa, ipinakita dito, remain grounded in the truth. Sabi nga po ganyan, according to verse 12, ganito, kahit alam na ninyo mga ito, matatag na kayo sa katotohanan tinanggap ninyo. Kailangan tayong manatili, mga kapatid, doon sa katotohanan ito. Alam po niyo, kapag inan po natin yung background po, nung time po ni Peter, maraming mga false teacher. Napapaligiran po sila ng mga bulaang tagapagturo. At the same time, meron din mga false prophet. Ang layunin nito mga false teachers na ito at false prophet na ito, ilayo sila sa salita ng Diyos. Nagpapasok sila ng mga kakaibang turo na sinasabi nila na ito po ay galing po sa ating Panginoon. But the truth is, hindi naman talaga galing sa Panginoong Diyos ito. So paano mo mapatunayan na ang turo ay galing sa Diyos at ito ay bulaan? Kapag nakita natin ito ay hindi umaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pero maganda yung binanggit dito ni Peter kasi alam niyo kung bakit? Kasi sinabi niya ganyan, kahit alam na ninyo ang salita ng Panginoon, ang katotohanan ito, grounded sila eh. Malalim ang naitanim po sa kanila. Okay? Sabi niya, at matatag na kayo sa katotohanan tinanggap ninyo. Ibig sabihin, ipinakita dito na hindi basta-basta mauuga ang mga mananampalataya na kanyang kinakausap. Bakit? They were grounded and rooted sa Word of God. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, napakahalaga dapat maging grounded and rooted tayo sa Word of God. Kasi if we are not grounded and rooted sa Word of God, ay sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ko kayo tatagal sa inyong pananampalataya. Mabibiktima kayo ng ibang aral o maling aral na kung saan akala ninyo tama dahil nakiliti lamang po yung ating mga tenga, okay? Pero wala naman talaga sa aral ng salita ng Diyos. Na paano malalaman ang totoo, ang mali, pumunta ka sa totoo. Walang ibang katotohanan kundi ang Word of God. Pag nalaman mo ito, malalaman mo kung anong mali. Kaya alam po ninyo yung mga, merong kaugalian ng mga Israelites, bata pa lamang po, itinuturo, idinidikdik na sa kanila salita ng Diyos. Kasi darating araw, ang kanilang mga anak, siyempre, may mga halubilo yan eh. Magkakaroon ng mga kalaro yan eh. Kung walang foundation po ang wala pong foundation po yung mga bata, siyempre may makakalaro yan, may mga maririnig yan, akala nila tama. Paano kaya ang bata tatayo sa katotohanan kung hindi niya alam kung anong tama? Kaya antimano, may mga commandments po sa Word of God na bata pa lamang, ituro na itong katotohanan ito. Okay? Kailangan patanggapin natin sila doon sa katotohanan ito para ito po yung kanilang maging pundasyon ng kanilang buhay, no?
At ito po yung sabi nga po kayo magiging pamantayan nila kung paano sila lalakad ng tama at matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung makikita po natin dito mga kapatid, sabi nga po ganyan salita ng Panginoon, may alam na sila. No? Tayo mga kapatid, tayo ay natuturuan ng salita ng Diyos. Hindi naman pwede sabihin wala tayong alam. Maliban na lamang kung hindi tayo nakikinig doon sa mga itinuturo po sa atin. Remember this, faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Lalago ka sa pamamagitan ng pakikinig. Lalago ka sa pamamagitan ng pag-aaral. Kung hindi sapat ang pakikinig, mag-aral ng salita ng Diyos. At kapag ginawa po natin ito mga kapatid, take note, hindi pwedeng hindi ka lalago. Nandun ang daan ng paglago ng ating pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17. Kaya mahalaga, makikinig tayo laging sa salita ng Panginoon. Mahalaga, nag-aaral din po tayo. Magkaroon tayo ng devotion po, personal na pag-aaral po sa salita ng Diyos. Sapagkat alam natin na malaki na ang may tutulong nito sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yung pangatlo po, ipinakita diyan ng salita ng ating Panginoon. Nasabi kanyan, redeem your time in serving the Lord. Ano po sabi po ng Biblia? Verse 13 to 14. Minabuti kong saliwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong, take note alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit nasabi ni Apostol Pedro po ito? Pansinin natin to. In John chapter 21 verse 18, nagbigay na po ng message sa kanya si Lord. Okay? Wala pa po yung Acts, mga kapatid. Wala pa yung araw pa ng Pentecostes. Doon sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus Christ, bago siya pumanik sa langit, ito mensahe na binigay niya kay Apostol Pedro. Ano po yun? Ang sabi niya kay Peter, pagkatandaan mo ito, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipaiwating kung paano mamatay si Pedro. Kaya kung makikita po natin dito, mga kapatid, sabi nga pong ganyan, pinaalam na ito sa kanya ng ating Panginoon. Maliwanag naman yun. Alam naman natin, according to history, kapag pinag-aralan natin yung kamatayan ni Peter, ay talagang tama yung sinabi ni Jesus Christ. Bakit? Kasi, kung mapapansin niyo dyan sa mga word na binibitaw ni Jesucristo, talaga namang, sabi ganyan, di ba? Pagtanda mo, iunat mo yung mga kamay, iba magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Alam ba niyo, according sa history, si Peter, dapat ang pagpapako sa kanya, katulad kay Jesus Christ, tinanggihan niya ito. Dahil para sa kanya, hindi siya marapat na maging katulad ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Bagamat alam naman natin na maraming ipinapako talaga. Marami din napako ng mga apostles. Pero para sa kanya, isa lang ang dapat, okay, na kung saan ay kinikilala niya na naging matuwid, okay, na doon sa pangyayaring paghahatol na ito. Kaya sabi niya ganyan, ang request niya, imbis na ganito, ang ginawa sa kanya, papaligtad. Si Jesus Christ ang ulo nasa itaas, ang paa nasa baba. Si Peter hindi ganoon, ang ulo niya ay nasa baba, ang paa niya ay nasa ibig sabihin nakabaliktad po siya. Kaya ganoon po yung naging kanyang kamatayan, mga kapatid. Yan ay according po sa history. Kaya dyan, alam naman natin, ipinapakita dito ni Peter na talaga ang buhay natin sa mundong ito ay hindi talaga mahaba eh. Nakakalungkot mang isipin, tanggapin, but the truth is, hindi talaga mahaba buhay natin. Kaya ba ninyo tanggapin yun, mga kapatid? Diba? Tayo, masaya na tayo kapag humaba ang buhay natin. Sa Biblia, kung makikita natin, according to Moses, 70 to 80 eh. Sa World Health, nagbabago sila eh. Yung average lifespan of men, nasa 70. Tapos ngayon, bumaba, naging 68. Isipin mo natin yun. Sige. Kung magaling kayo sa math, tingnan ninyo kung anong edad ninyo ngayon
At sa pag-aaral ng World Health, halimbawa lang, kung ang edad mo ngayon ay ganito, tapos yung life span, average of men, ay 68, ilan na lang buhay mo? Naintindihan mo yun, mga kapatid? Halimbawa ako, for example ko, ito yung bigay kong laging halimbawa sa sarili ko, I'm 64. Hindi lang halata. Kasi pag tinignan niyo ko, 63 and a half. Ilan lang pala yung buhay ko. Kung 60, yun nyo, isipin mo niyo. Kahit sabihin natin 70, sige na lang. Magdagdag pa tayo ng 2. Ibig sabihin, konti na lang ang buhay ko, mga kapatid. Meron na ako 6 na taon. Gets ba ninyo? Di ba? Naintindihan ba natin ito, mga kapatid? Kaya meron mga stages po ng buhay eh. At meron pong nagsasabi na gano'n, at the age of 40, nagbubunyi sila. Life begins at 40. Nagbubunyi. Dalawabot sila ng 40. Panibagong estado ng buhay yun. Kasi sa pag-aaral po, maraming namamatay. Yan ang truth eh. Araw-araw may namamatay. Oras-oras may namamatay. Bawat minuto, bawat segundo, may namamatay. At dahil sa kasalanan, lalo bang umiikli ang buhay ng isang tao? Una, mapag-aaralan natin, marami nagkakasik dahil sa kanilang kinakain. Bukod sa kasalanan, yung iba, inaabuso ang katawan sa pagkain, tinatamaan ngayon ng sakit. Inaabuso ang katawan sa trabaho, tinatamaan ng sakit. Yan ay nakikita po natin ngayon. At minsan, yung sakit na yan, hindi mo alam kung saan papunta yan. Gagawa pa. Ako ba ay isasalba pa ng Panginoong Diyos sa sakit na ito? O pauwi na ito sa kamatayan? Yan ang naging katanungan lagi ng mga tao. But the truth is, we are an environment of death. Ito yung environment natin. Ito nasasaksihan natin. Ngayon nakita mo siya, hindi ko alam kung makikita mo ba siya sa susunod ng mga araw. Ni ang buhay natin ay hindi natin mapanghahawakan kung kailan tayo tatagal sa mundo pong ito. Kaya sabi ni Peter, sabi niya ganyan, redeem your time. At marapat lamang po paglingkuran natin ang Panginoon. Kasi lahat ng gagawin natin kay Lord, mga kapatid, yun lang naman ay kakount ni Lord pagdating ng araw eh. Yung mga secular job natin, paano tayo umunlad, paano tayo nagkaroon sa buhay, hindi naman, not counted yun. Sa totoo, pansarili lang natin yun. Nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng sasakyan mo, nagkaroon ka ng pera sa bangko, pansarili lang yun eh. Blessing na lang yun, bonus sa atin ni God. Eh ano yung ikakount ni Lord pagdating natin sa Kanya? Yung mga bagay na ginawa po natin para sa Kanya. Kung wala kang ginawa kay Lord, nakakalungkot naman. Di ba? Kaya yun ang pinapakita dito ng Biblia. Na dapat po, sabi nga pong ganyan, mahalaga, napakaigli lamang po ng time natin sa mundong ito, gawin natin yan, nararapat po sa ating Panginoong Diyos. Now, ano ba ang katotohanan pinapakita dito? Sabi ganyan, life is sure, live as a pilgrim, focus on the things that are eternal. Alam niyo, yung mga lingkod ng Diyos, ang tingin nila dito, sa buhay na ito, para sila mga manlalakbay, nakikiraan lamang po sa mundong ito, at darating nga araw, iiwanan din nila ang mundong ito, at ang focus nila, eternal, sa mga bagay na pangwalang hanggan. Nakakalungkot mag-isipin, maraming Kristiyano ang focus nila. Paano ko kikita ng malaki? Paano ko magkakaroon ng ganito? Paano ko pasasayin ang buhay ko? Paano ko aayusin ang pamilya ko? Walang masama sa lahat ng ito. But first things first, dapat mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Naintindihan po ba natin yun? Okay. Because life is sure, live as a pilgrim, focus on the things that are eternal. Kung nandito ang puso mo sa mundong ito, ang focus mo talaga mga bagay ng mundong ito.
Pero kung ang focus ng puso mo, kung ang puso mo nasa eternal, ang galaw mo dito ay ang kalooban ng Panginoong Diyos na naghahari sa iyo. Kaya po sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Okay? Tapos po, because life is short, cultivate a biblical view of death. Kasi kung mapapansin po natin, mga kapatid, sabi nga po sa Bible, okay, according to St. Paul, sabi niya, 2 Corinthians chapter 5, verse 8, we are confident, yes, well, please, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kasi pag pumanaw ka sa buhay na ito, ang timano, pupunta ka na sa kabilang buhay at sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Gayon din po naman, ipinapakita rin po ng salita ng ating Panginoon kung babasahin din po natin ito in 1 Corinthians chapter 15. Sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muli ang bubuhayin ng mga patay. No? Ito yung sinasabing yung view, biblical view about death. Dating araw mamamatay pero bubuhayin naman dahil kay Kristo. Tapos verse 23, sabi sa Bible, ganito po, bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Di ba? Totoo po yun. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga nakay Kristo sa panahon ng kanyang pagparito. So, ibig sabihin po, suma total nito, ipinapakita talaga, may kamatayan, dapat naintindihan natin ito, mga kapatid. Pero, ang kamatayan ito ay sabihin natin, hindi pwedeng tundukan na manatili tayong mga patay. Dahil merong pagkabuhay dahil kay Kristo Jesus. Si Jesus Christ, hindi po siya natundukan ng kamatayan, nabuhay siya mula sa mga patay. So kung sino mang sumasampalataya kay Kristo, mabubuhay din po mula sa mga patay. At sabi nga po ganyan, yan ay maliwanag na ipinapakita po ng salita ng Diyos. Dapat naintindihan po natin ang tungkol po sa pananaw na ito, biblical na katuruan pagdating po sa kamatayan. Kasi sa mundo ito, iba't ibang interpretation po nila Sabi nila kapag namatay yung isang tao, tapos lang lahat ng ito. Kaya ang gawin mo na lamang, magsaya ka, kumain, uminom, okay, kasi bukas mamamatay ka na. Di ba? Dapat naintindihan natin ito. After ng kamatayan, ano ba mangyayari talaga sa isang tao? Dalawa lang naman section ang pupuntahan niya. Section 1, pupunta ka sa langit to be present, to be absent from this body, to be present with the Lord. Diba? That is yung unang section. Section 2, place of suffering. Yung una, paradise. Kasama mo si Kristo. Yung pangalawa, place of suffering. Yan sasabi nilang hell. Ng lahat ng mga makasalanan at hindi sumunod sa Panginoon ay talagang parurusahan sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Yan ang section 2. Ano bang gusto mo? Section 1 o Section 2? Di ba? Kung ikaw nasa Panginoon, wow, praise the Lord, Section 1 ka. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Paano kung wala ka kay Lord? Alam niyo, ang issue ng eternal life ay nakapasok po sa dalawang section. Pag nasa Panginoon ka, meron kang buhay na walang hanggan. Paano kung wala ka sa Panginoon? Meron ka rin buhay na walang hanggan. Ang pagkakaiba, yung isa kasama mo si Kristo, yung isa hiwalay ka kay Kristo. Yung isa walang pagpaparusa, yung isa may pagpaparusa. Take note, eternal po yun. Eternal fire. Eternal suffering. Akala natin madali lang isipin ito. Mahirap po ito. Kaya nga, sabi nga pong ganyan, isang challenge sa atin, if you are not sure heaven is your destiny, mag-isip-isip ka, hindi ho ligtas ang mamatay. Pangalawa, hindi ka pa handang mabuhay. Pero, kung sa puso mo, alam mo, langit ang patutunguhan mo, safe sa'yo mamatay kapatid. Naintindihan po ba natin yun? Kaya sabi nga po yung biblical view of death, dapat naiintindihan po natin ito. Even Jesus Christ, nung siya nagmi-ministry po sa lupa, nagulat ang mga tao sa kanya. Bakit? May mga teaching siya about death. Ayaw marinig ng tao ito kung sa kamatayan. Gusto nila prosperity, gusto nila kasaganaan, mga ganyan ba?
Pero hindi pinag-usapan ng kamatayan ng panahon ni Jesus Christ. Kaya gulat sila, bakit death? At nabigay pa siya ng illustration, di ba? Ganito binigyan niya illustration. Kaya nga po, mahalaga na itindihan po natin ito sa ating mga buhay. Merong katuruan, merong doctrine, intindihin natin ito sapagkat hindi talaga mahaba buhay natin. Biyayaan tayo ng Panginoon, tumagal pa po ang buhay natin, lumampas tayo ng 70, 80, 90, ay bonus na lamang po sa atin yan mga kapatid. But the truth is, ang sinasabi ng Biblia ay puno ng pagdadalamhati. Tumagal ka man ang buhay mo ng ganun, may pagdadalamhati, full of sorrow. At meron din suffering. O sige, challenge ko po kayo. Tingnan ninyo yung inyong mga lolo't lola na matatanda na buhay pa. Kaya ba ninyong tingnan yung kanilang mga ginagawa? At sa tingin ba ninyo, wala silang dinadanas na mga kasakitan? Diba? Meron po, diba? Naintindihan po natin yun. Merong suffering. Tapos merong kalungkutan. Ang laki sumasagi sa isip nila, sana yung buhay ko, hindi na ako umawal sa ganitong butan. Pero hindi Talagang ito yung truth. Tatanda tayong lahat at mahalaga. Enjoy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ni God. At naintindihan natin na merong itinakda sa atin ng Diyos. At kapag dumating yon, hindi natin kakatakutan iyon. Haharapin natin ito na merong kapayapaan, pagpapasalamat sa Diyos na pinag-utangan natin, na pinagkatiwalaan po tayo ng ating mga buhay. Ng buhay na ito na mula sa Kanya. Next, because life is short, we must use our remaining time on earth to serve the Lord. Paglingkuran po natin. Ito yung challenge po dito Gawin natin ang nararapat po para po sa ating Panginoon na pinagkakautangan po natin ang ating mga buhay. Who knows? Diba? Baka sakali, pag nagkasakit tayo, dahil ginagawa naman po natin yung ating paglilingkod kay God, nagkasakit tayo, tapos tinamaan tayo ng karamdaman, at dahil meron tayong binibigyan natin ang kaligayahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ay bigyan niya po tayo ng extension sa buhay na ito. Naalala ko tuloy isang king. Sinabi sa kanya ni Lord, sabi ni Lord kay Prophet Isaiah, pinapunta siya kay Hezekiah. Sabi ni Lord, Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, mamamatay na siya doon sa kanyang karamdaman. Siyempre, prophet ng Panginoon, wala siyang pwedeng gawin kundi sabihin sa hari, mamamatay ka na. Yung iyong sakit, patungo sa kamatayan. Sinabi niya, ang hindi ko makalimutan na sinabi ko nung hari, Lord, alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako. At yun ay tumanim po sa akin alalahanin mo ako. It means, alalahanin mo, Lord, ang lahat ng ginawa ko po sa iyo. Tapos, nakaalis na yung propeta nagbigay ng mensahe, kinaugnay muli siya ni Lord. Sabihin mo kay Hezekiah, dadagdagan ko pa ang kanyang buhay. Isipin mo natin yan. Paano mo sasabihin kay Lord, kung tatamaan ka na malubhang karamdaman, Lord, alalahanin mo ako, wala ka namang ginawa kay Lord. Pinagdamot mo yung buhay mo sa Panginoon. Paano mo sasabihin sa Diyos, bibigyan ka niya ng extension, kung ang buhay mong ito ay naksaya mo. Pero kung meron kang ginawa kay Lord, pwede mo sabihin ang mga salitang ito, Panginoon, alalahanin mo. Baka dun sa karamdaman na dumapo sa iyo, malay mo, pagalingin ka ni Lord at bigyan ka pa niya ng extension. Naintindihan po ba natin yan? Only counts kung ano yung ginawa natin kay Lord. Maliban pa ng wala na. Yung ginawa natin para sa ating mga sarili, no count po yun. Para sarili lamang po yun. Pero lahat ng ginawa natin kay Lord, mananatili po yun. At pwede maging dahilan na
na tayo po'y biyayaan po ng buhay na nagmumula po sa Diyos. Tayo po'y tumayong lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Father God, we thank you, Lord, for this evening na minsan pa kami po ay kinaugnay ninyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, bigyan niyo po at lubayan niyo po kami ng Espiritu Santo, iba yung kapahayagan, ang patuloy, Panginoon, na maintindihan namin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maaring limitado ang pag-aaral na ito, konting kapahayagan ang aming tinanggap, pero alam ko, Panginoon, ikaw ang magpupuno ng lahat ng ito. O Diyos, naway maging paalala din po sa amin ito kung paano pinaalalahanan po ni Apostol Pedro, iyong lingkod, ang iyong mga anak, na ngayon inuulit po namin ang mensaheng ito para magsilbing paalaala po sa amin. Huwag mong hayaan makalimutan namin ito. Itatak mo, Panginoon, sa aming mga puso. Iukit mo ito ng malalim upang sa ganun lagi namin maalala ang mga aral po ninyo. Salamat po at kasabay din po nito, O Diyos, hiling namin patnubayan niyo po kami ng Santo Espiritu at kayo din po sa mga prayer requests na yung mga anak kaugayin niyo po ang bawat isa. Yung mga kapatid namin merong karamdaman, we ask Father God for your healing touch be upon their lives. Ibangin niyo po sila sa panig ng karamdaman. And we declare your word, by the stripe of the Lord Jesus Christ and by His blood, they were healed in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At kasabay nito, kayo rin po tumugon sa lahat ng mga kahilingang panalangin pangangailangan sa gabi pong ito. Sa inyo namin pinagkakatiwala po ang lahat ng ito. Hinahawakan namin, Panginoong Diyos, ang iyong pangako sa amin na kapag kami, Panginoon, ay sumampalataya na sa bawat kahilingang panalangin namin, Lord God, sumampalataya kami na ito ay tinugon na po ninyo, ay tunay na matatanggap na po namin. Salamat po sa gabi ito. Lubos kami nagtitiwala at sumasampalataya po sa iyo, and we declare, Lord God, na kami po ay answered prayer. O Diyos, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak, ingatan ang kanilang mabuhay, pagpalain po ninyo ang kanilang sambahayan iligtas, pagpalain din po ninyo kabuhayan, trabaho, negosyo. Ibuhos mo yung masaganang pagpapala sa iyong mga anak, sukat walang talagyan. Tinatanggap po namin ang lahat ng ito. Sumayin ang pagpapala ni Kristo sa pag-ibig ng Ama at may pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen.